Tanggal ang angas ni Anthony Edwards na pagmulta pa, tapos natalo pa kay Luka na makabawi ang Lakers kontra sa Minnesota. First quarter pa lang 16 points na si Luka, wala namang bago dun. 34-15 sa first quarter. Nalamangan pa ang Minnesota hanggang 22 points sa part ng game. Huli na ang lahat na magkaroon ng run ang Minnesota nung last quarter mula kay Randle at kay Edwards. Na-maintain kasi ng Lakers yung lamang nila until third quarter na muntikan pang mag-collapse nung fourth dahil sa 20-13 run ng Minnesota. Nasa total na 31 points, 12 rebounds at 9 assists si Luka. Nahiya pa sa isang assist para triple-double. Si LeBron naman 21 points, 11 rebounds at 7 assists. Samantalang si Austin Reeves nasa 16 points. Busy kasi sa kakabantay dito kay Edwards. Kung kailan pa maganda ang nilaro ni Randle, dun pa sila natalo. Meron siyang 27 points, 4 rebounds, 6 assists. Samantalang si Edwards 25 points. Natauhan din si Edwards sa ginawang depensa ng Lakers. Bigla na naman nagreklamo tong si Edwards Kapag siya ang may hawak ng bola, nasa zone defense ang LA. Nagbabago yung depensa nila depende kung sino ang may hawak ng bola sa Minnesota. Wala stick din si Redick, naisip niya pa yun. Na-confuse tuloy si Anthony Edwards sa ginagawang depensa ng Lakers. Hindi siya makagalaw ng gusto niyang galaw. Na dahil sa depensa ng Lakers, tinalo nila ang Minnesota sa rebounds at even naman sila sa points in the paint. Halos parehas sila sa free throws, bagsak din sila parehas sa 3-point area. Nalimit nila yung pass break pa ng Minnesota, pati yung assist, nalimit din ng Lakers. Dahil yon sa defensive scheme na ginawa nila kay Edwards, pati si Bronny shinutdown si Edwards sa isang isolation play. Meron kasi silang half-court defense na ginawa kontra sa Minnesota at meron din na 2 out of 27 ang buong team ng Minnesota kapag ganung depensa ang nilatag nila. Sinakyan pa ng Lakers yung lagi nirereklamo ni Edwards na hindi siya sanay na dino-double team, lalo na kapag papasok ng basket. Kada switch din, susundan si Edwards ng dalawang player. Laging may 3 player din nakaabang kay Edwards. Kaya hindi siya makapasok ng lane or kaya makagawa ng magandang tira. Mapopwersa talagang ipasa niya yung bola. Kapag pumunta si Edwards sa kanan, merong Bando. Kapag pumunta siya sa kaliwa, merong Reeves. Kapag sa gitna naman, si Gabe Vincent. Kaya confused tuloy si Edwards anong bang depensa ang ginagawa ng Lakers, kung zone, half court, trap, or talagang habol na i-double team talaga siya kada dadaan sa pick and roll. Naka 25 points naman si Edwards pero 10 out of 22 sa field. Nalimit din ang 3-point shooting ng mga kakampi niya dahil walang clear shot. Nabaliwala pa yung height advantage ng Minnesota, pinaglaruan pa ni Luka itong si Tito Rudy. Pati si Naz Reid ganun din, nabaliwala yung shooting. Si Jaden McDaniels naman binanata ng mga fans ng Lakers dahil sinubukan niya di umanong i-injured si Luka. Inipit ba naman yung paa? Obvious na dirty play yung ginawa ni McDaniels. Sabi pa nga ni Edwards, easy lang sa kanya yung mga fans ng Lakers kasi hindi fans ng Nuggets. Mukhang in-scout din itong si McDaniels, si Sasa Pachulia. Yun ang ginaya. Meron pa kasing sinabi si McDaniels doon na kapag si Jackson Hayes wala sa loob ng court, basically walang makakapigil sa kanya papasok ng rim. Dahil 6'9" ang height niya, mas matangkad or halos kapantay lang din niya yung pinakamatangkad na player ng Lakers kapag wala si Jackson Hayes. Si Luka naman hindi na naawa talaga kay Rudy Gobert, pinasayaw ng pinasayaw na walang kadala-dala yung Minnesota na alam ng no match itong si Tito Rudy kay Luka, hindi ginawa ng adjustment na hindi mapunta sa kanya lalo na sa may mid-range. So far, lamang ng tig-isa ang Lakers at Minnesota, 1-1. Nasa Minnesota ang advantage dahil 2 games sa home court ng Minnesota. Meron pa silang 60% winning rate sa kanilang home court kontra sa Lakers na merong 46% winning rate sa road games. Dahil sa top 8 teams sa West, tanging ang Lakers ang may pinakamababang road games winning rate.